Narito na si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Good morning, Yan, sir. General. Ay, ayun. Ay, teka. Nawala ka agad. Hindi, nag-feedback Good lang. morning, Ayan, Iga. feedback. Good morning, Ma'am Connie. Ay, Good maraming morning po salamat sa po. inyo. Ganda ng kwentuhan natin kahapon, ha? Oo nga. Sir, Yes, sir. ito na ang ating sinasabi nga ngayon pong unang araw nung confirmation of charges hearing po sa At ICC. halos mag-iisang taon, isa ho kayo sa instrumento. Kaya ho nasa dihig ngayon ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi pa rin, kine-question pa rin po hanggang ngayon, hindi ba yung legalidad po ng pagkaka-aresto? Kidnapping pa rin. Sa Supreme Court, may nag-file na mga kaalyado niya. May mga thoughts ho ba kayo ngayong ito'y nangyayari na, no? At na, kumbaga, Babasahan na ho siya babasahan ng sakdal. Yes, Sir Igan and Ma'am Connie. Regarding naman sa confirmation hearings na yan, malinaw sa atin na ito ay isang seryoso at formal na proseso ng batas. At dapat na ito igalang nating lahat. Yung papel ko naman doon sa pangunguna ng pag-aresto at pagpadala kay former President sa Hague, ginawa ko lang naman yon bilang pagtupad ng tungkulin. Professional, na ayon sa batas, walang halong personal na motibo. Ang papel ko lang ay patupad ang batas at hindi husgahan ang kaso. Sa nangyayaring confirmation hearings ngayon, una, nakikiramay ako sa mga pamilya ng biktima. Ano man ang panindigan ng bawat isa sa usaping ito, hindi natin maaaring ipagsawalang bahala ang sakit at pagdurusa ang kanilang dinanas. At sila talaga ang apektado rito kasi sila nga nag-file ng kaso na ito. Ang mga ganitong proseso ay, alam natin, hindi madali. Ngunit ito ay umiiral upang mabigyan ng pagkakataon ng lahat na marinig sa ilalim ng batas. Well, ang thoughts ko lang talaga dyan, ang mahalaga ay masunod ang due process, manatiling patas ang pagdinig at hayaan na gumana ang mga institusyon ng malaya at walang impluensyang politikal. Opo. So, sa ngayon, yan po ang mga nasa isip ko regarding sa confirmation hearings. In essence, ito ay isang part lang na talagang part ng proseso na dapat talagang mangyari at para mabigyan ng pagkakataon ng lahat ng partido na may labas ang kanilang mga saloobin, ang kanilang mga depensa o ang kanilang mga hinaing. Opo. Wala kayong pagsisisi sa pagtupad nyo ng tungkulin nyo 1 year ago, General? Hindi po, wala ho. Talaga ho, ang sinabi ko kanina, yun ay wala namang walang halong personal na motibo. Yun ay professional lang, utos ng batas, at yun ay kailangang dapat gawin. Pero after ho nun, nakatanggap kayo ng hindi magagandang salita na hanggang ngayon yata, ano? Talagang ayaw kayong patawarin ng kanilang mga supporter. Wala naman tayong question dyan dahil tanggap natin na talagang may kanya-kanyang mga opinion regarding that matter. Pero in this case, the opinion ng mga huwes ng ICC na naglabas ng warrant, that's the one that matters. And now, kung para ma-overturn ang opinion na yan, di meron naman silang pagkakataon, meron silang mga high caliber, highly paid, and highly placed lawyers na ginagamit para sa kanilang depensa. So, they just do their best dahil ang prosecution naman may sarili rin namang dala ng mga ebidensya laban sa kanila. Oo. Ako naman, dahil napag-usapan po natin kahapon din, hindi ba talagang wala pa rin tigil, no? Mismong yung mga threats, death threats po sa inyo hanggang ngayon. Death threats dyan? Oo. Papaano ho ba nyo balak na ito'y harapin? May mga legal ho ba kayong hakbang? Anong gagawin po ninyo? Natural lang lahat yan. At the threats, lahat naman, dadaan at dadaan dyan. Isang beses mo lang daan na naman yan. So, at the end of the day, yan lang naman ay parte ng trabaho. Kasama sa hazard pay yan dati. At yun, sa tingin ko naman, pagiging professional lang. Harapin na lang natin yan kung ano man ang kanilang mga ihahain at mga kanilang mga pinagbabanta na yan. Hintayin natin hanggang sa maging actionable naman on our part. Opo. Nagdeklara po si VP Sara Duterte na tatakbong Pangulo sa 2028. Kung mananalo siya, anak ko siya nung pinakulong o nadala sa dihig dahil sa inyo. Ngayon ba, nag-iisip kayo kung anong preparasyon meron kayo na baka pag nanalo po si VP Sara, ito nga, nakakatanggap na kayo doon sa mga supporter niya?
Ay sa akin, ang batas ay batas at ang tama ay tama, ang mali ay mali. Yun lang naman ang didiinan natin palagi. Ever Oo. since naman Oo. consistent tayo dyan. Okay. Okay. Yung pong reaction nyo, kasi di ba yung mga co-perpetrators naman po na napangalanan, sabi nga talagang sila naman ay todo deny na sila may involvement dito. What are your thoughts? Kasi syempre si Pangulong Rodrigo Duterte on the other hand, sinasabi niya na wala naman din siyang pagsisisi dahil ginawa niya yon dahil bilang pangangailangan ng mga panahon na iyon. Ano ho ang inyong reaction dyan? Yun na nga eh. On one hand, nakikita natin na mismong sabi ni former President Duterte, I am proud of my legacy and my service to my countrymen around the world. Di ba? Mhm. Eh, kaya nga eh, yung service to my countrymen, bakit ngayon parang ang kanyang mismong kaalyado ang nagsasabi na hindi sila involved sa kung ano man yung service na sinabi niya na yun. Mhm. Diba? So, it's quite perplexing na minsan makapag-isip tayo na proud nga yung pinaka-principal pero ngayon pag tinanong mo ang mga kaalyado niya na ngayon ay supposedly kasama niya sa pag-implement nung service na ito na sinasabi niya War on drugs. na kanyang legacy, na kanyang kinararangal at proud talaga siya sa service at legacy na ito. Bakit lahat ng statement ng kanyang mga kasamahan hindi sila involved at wala silang alam? Mhm. Di ba? So ano ba yun? Ano ba talaga? Hindi naging proud naman yung mga kasamahan niya. Baka ito ba'y pagtalikod ba? Tingin ninyo? Ano ho? Ito ba'y pagtalikod ba doon sa sinasabi po ng Kasi parang taliwas na taliwas ang kanila pong mga Wala daw statements. silang alam. Oo. Well, it is what it is. Nasa sa atin ho ang mga haka-haka at mga opinion regarding that matter. Basta ang sa akin lang dyan is that I did my part. Nangailangan ng implementation ng warrant na yun bilang pagtugon sa utos ng isang competent body na recognized ng bansa natin during the time Okay. that the incidents being na pinagreklamo ay ginawa. Kaya sa akin, I did my part and I did it Okay. with professionalism at walang personal na motibo kundi talagang pagsunod at pagtalima lamang sa duty. Mhm. Okay, eto tanungin na namin kayo sa trabaho mo ngayon na bago, MMDA GM. Ano pong paghahanda natin sa People Power Revolution Anniversary sa February 25, GM? Well, actually, andito nga ako ngayon sa Quezon City Police District sa final coordinating conference regarding this event. At ang MMDA ay susuporta sa lahat ng mga activities at sa iba pang mga government instrumentalities sa pamamagitan ng pag-provide ng mga kailangang mga gamit. Portalets, barriers, fire trucks, ambulances, at iba pang mga emergency service vehicle, pati ang communications para ma-coordinate ang lahat ng mga opisina at mga agencies na naatasan na mag-secure ng event na ito. I-share ko lang, Mare, dahil nabanggit ni GM yung communication ng MMDA. Abay, pinagmamalaki ni Secretary Benor Abalos kahapon. Sinubukan nyo pala yung 136. May sumagot agad. Wala pa, wala pa raw na ilang minuto, GM. Yan ang din na naiwan ninyo, di ba? Na legacy. Quick response. Kaya puri palagi ang pagtetest namin sa 136 eh. Kasi ang 136, yan ho ang Metro Base hotline. Yan po ang ang mga kababayan natin na nangailangan ng tulong diyan sa kalsada ang kanilang dapat tawagan lamang ay ang Metro Base 136. Opo. Tapos may 02 ho yan na prefix so 02 136. 136, Okay. opo. At pagkatapos ang assurance natin diyan ay may sasagot sa inyo within 5 rings. 5 ring lang, 5 hindi dapat rings? umabot sa 5 ring ang standard natin. Ayan. Ngayon, kung umabot sa 6 na rings yan, bago kayo sagutin, pwede po kayong magreklamo sa amin. Sa Facebook page at saka sa iba pang social media pages natin. So, Mahalaga. makarating sa amin yan, alamin namin kung bakit ganon. Kasi kung ang rason naman, kaya hindi nasasagot agad dahil dumami ang tumatawag, magdadagdag tayo ng lines at ng mga operators. Pero sa ngayon, within 5 rings, yun ang assurance namin. Pagkatapos, within 5 minutes, ay makarating na kung yan ay emergency situation sa kalsada at sa area na ang MMDA ay may jurisdiction,
within 5 minutes, makakarating ang aming mga traffic enforcers at constables. Yes. At within 10 minutes, ay marisolba na. Kung yan ay minor na banggaan, may insidente na dapat i-review sa CCTV, ay yun ang ginagawa namin automatic na habang nagbabiyahe ang aming mga responde, nagre-review na kami ng CCTV so that pagdating ng aming mga constable, kakausapin na lang ang mga involved na, Sir, Ma'am, ano po ba yung Viber number nyo? Oo. Ipapadala namin sa inyo Oo. yung CCTV footage ng inyong banggaan. Tapos tumabi na kayo, doon na kayo mag-usap kung ano man ang Ayun. inyong Hindi na kung makatraffic. ano man ang inyong mapagkasunduan dyan. Kung Ayun. sino magbabayad, ang insurance ang gagamitin, etc. At kung ano pa mang inyong mapagkasunduan. Pero Ayun. ang gusto natin, within 10 minutes, malinis na uli ang kalsada at babalik na sa dating kondisyon na wala na yung mga bara. Okay, Ayan. subukan natin Salamat, mamaya. salamat po. Subukan natin Magbayad mamaya kami. yan. Thank Yes, you po sir. sa inyo, Anytime po. General. Thank you po sa General, inyo. salamat po. Ingat ka.